Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-14 sa buwan ng Marso taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, insidente ng patayan sa lungsod at ilan pang mahahalagang usapin tinalakay sa Provincial Care Council. Mga aktibidad sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Calapan, kasado na. Mga opisyales ng barangay sa lungsod, dumalo sa serye ng lecture hinggil sa iba't ibang paksang legal. Sa detalye ng ating mga balita, nahirang bilang Unopposed Secretary General ng National Movement of Young Legislators of the Philippines o NMYL, si Councilor Bel Tanyag, kasabay ng pagdalo nito at ng iba pang lokal na mambabata sa probinsya na may edad 40 taon pababa sa konvensyon ng nasabing samahan nitong Pebrero sa lungsod ng Cebu. Si Vice Governor Hermelito Bons Dolor ang nagnomina sa konsehala at ikinagalak naman ng kanyang mga kasamahan sa Sangguniang Panlungsod ang pagkakahirang sa kanya bilang Secretary General ng NMYL. Samantala, kasamang dumalong konsehales sa NMYL sina Konsehala Carmela Leviste dating Ginoo, Konsehala Chi Leachon Balbuena, Konsehal Glenford Laines at Vice Mayor Bong Brucal. Samantala, iba't ibang aktibidad na ang nakalatag kaugnay ng pagdiriwang ng ika-16 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng Calapan. Kabilang sa mga tampok na gawain sa nasabing selebrasyon ang photo contest at mutya ng lungsod talent competition sa ika-15 ng buwang kasalukuyan, One Calapan Physical Fitness Program at Calap Run sa March 16, Agritourism Fair sa March 16 to 21 at ang paglulunsad ng One Calapan, The City of Discipline and Good Character, kung saan nakapaloob ang iba't ibang mga programa tulad ng livelihood fair, bloodletting, job fair at iba't ibang klase ng serbisyo mula sa ilang ahensya ng gobyerno, kasalang bayan, awarding ng cleanest and greenest schools at marami pang iba. Sa nasabi ring araw hanggang sa 20 ng buwang kasalukuyan, magkakaroon naman ng photo exhibit tampok ang kasaysayan ng lungsod, Employees Day at mutya ng lungsod ng Calapan sa March 19, habang gaganapin ang Calap Festival Street Dancing Competition at Cooperative Day sa March 20. Sa mismong araw naman ng anibersaryo ng lungsod, magkakaroon ng Grand Parade kasunod ng Thanksgiving Mass, Calapfest Street Party at Mobile Passporting. Samantala, ilalahad naman ni Mayor Arnan Panaligan ang kanyang State of the City address sa 25 ng buwang kasalukuyan sa SP Session Hall. Puno-puno ng aktibidad ang pagdiriwang ng anibersaryo ng lungsod at bawat Calapeño ay inaanyayahan na makiisa sa mga aktibidad na inihanda ng city government para sa nasabing selebrasyon. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Tinalakay sa Provincial Council ang mga napapanahong issue sa lalawigan hapon ng ika-13 ng Marso ng kasalukuyang taon, kung saan aktibong nakisa ang mga kinatawan nito mula sa iba't ibang konsernadong ahensya, kabilang narito ang PNP, DPWH, DOH, Religious Sector at iba pa. Sa regular na pagpupulong ng Provincial Care Council hapon ng ika-13 ng buwang kasalukuyan, 4 na malalaking usapin ang binigyang diin, kabilang ng ginanap na confirmatory referendum ng Ormeco
kung saan ayon sa kinatawan ng kooperatiba, nakakakuha ng pinakamaraming boto mula sa mga member consumers ang pananatili ng Ormeco bilang non-stock, non-profit, service-oriented cooperative. Hindi rin pinalampas ang dalawang magkasunod na insidente ng karahasan sa lungsod na kinasangkutan ng mga motorcycle riding criminals. At ayon sa PNP, patuloy ang kanilang isinasagawang investigasyon sa mga nasabing insidente. Tuloy-tuloy rin nila ang pag-usad ng PNP Patrol Plan 2030 na inaasahang makatutulong sa pagsugpo ng mga krimen tulad nito. Sa usaping pangkalusugan naman, nilinaw ni OMPH Hospital Chief Dr. Murphy Marasigan na bagamat nagkaroon ng 8 hinihinalang kaso ng tigdas sa lalawigan, 2 lamang anya dito ang nagpositibo. Nagbigay babala rin siya upang makapag-ingat ang mga mamamayan laban sa mga sakit ngayong panahon ng tag-init, gayon din sa rabies. Samantala, kinumpirma naman ng mga kinatawan ng DPWH ang termination ng kontrata ng Abaton-Maidlang Bridge na ipagpapatuloy-an nila ang proyekto by administration o mismong ang naturang ahensya na ang mamamahala sa pagtatapos ng pagawain. Samantala, inilahad naman ni Provincial Administrator Nelson Melgar ang mga umuusad na proyekto ng pamahalaang lalawigan. Antabayan na ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Sa aking mga kababayan sa lungsod ng Calapan, ngayong March 21, muli nating ipagdiriwang ang anibersaryo ng lungsod ng Calapan. 16 na taon na ang ating minamahal na lungsod. At inuturing kong isang pambihirang pagkakataon at isang malaking karangalan ang maituring na isa sa mga nagtatag ng lungsod ng Calapan. Noong taong 1998, ako'y naglingkod bilang municipal mayor. At noong panahong iyon, ay ating naisulong ang pagiging lungsod ng Calapan. Makalipas ang 16 na taon, sabi natin na tunay na marami nang nangyari na pagbabago sa ating lungsod. Sabi natin na malayo na ang nalakbay ng ating lungsod mula nung ito ay ating itinatag noong March 21, 1998. At hindi mayatanggi na malaki na rin ang naging pag-unlad ng ating lungsod makalipas ang 16 na taon. Mula sa isang tila baga natutulog na bayan, ang lungsod ng Calapan ngayon ay masigla. Maraming negosyo, maraming pagbabago, maraming serbisyo na pinagkakaloob ang city government sa mga mamamayan nito. Isang masigla, maunlad na lungsod. Subalit marami pa po tayong dapat gawin. Hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Patuloy po tayong magsikap upang maisulong pa natin ang higit na kaunlaran at pagbabago sa lungsod ng Calapan upang higit na mas maraming kababayan natin ang makinabang sa mga bunga ng kaunlaran. Ngayong panahong ito na tayo muli nagdiriwang ng anibersaryo ng ating lungsod, tayo po ay magkaisa, magtulungan, gumawa ng mabuti, maging masigasig upang ating maitatag ang isang lungsod na higit na mapayapa, matatag, masagana, mas mapayapa, mas maunlad. Isang Calapan, one Calapan, na tunay na maipagmamalaki ng bawat Calapeño. Muli, sa inyong lahat, happy anniversary at magtulungan po tayo. Patnubayan nawa tayo ng ating Panginoon, patnubayan nawa ng ating Panginoon ang lungsod ng Calapan. Maraming salamat po. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet.
Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag makikabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, maliban sa regular na pagmomonitor ng presyo at supply ng mga produkto, bahagi rin ng mga programa ng Department of Trade and Industry hinggil sa pagprotekta sa kapakanan ng mga mamimili. Ang bunga ng focus product kung saan ayon kay DTI Mimaropa Regional Director Joel Valera, na siya rin kasalukuyang namamahala sa DTI Oriental Mindoro, ipinaliliwanag nila sa mga consumers ang kaibahan ng standard at substandard na produkto. Siyempre, pag nag-monitor kami, kasama na yung standard product saka substandard product para hindi natin para makita natin kung yung mga produkto pa rin ay dapat ibenta sa pamilihan o hindi, no? At marami naman tayo nababalitaan na talagang nagkakaroon ng mga sakuna dahil sa mga substandard products, no? At bilang suporta rito ay meron kaming ginagawang isang advocacy na kung saan bawat buwan ay merong isang focus product, no, na ipapaliwanag namin sa mga consumers kung ano ang advantage nito, advantages nito, kung ito ba ay standard o substandard. At papakita rin namin doon ano ang substandard product at standard product, kung yan ba ay PS mark o ICC mark. Payo niya na kung bibili ng mga produkto, lalo na yung electrical products, tingnan mabuti kung may PS mark kung locally made o ICC mark kung imported naman o gawa sa ibang bansa. Sa pagbili mo ng appliances, meron kasi ano yan like yung sa ref, no? Refrigerator, freezer o aircon, may yellow tag yan na label, no? Nakabitin yan o nakadikit na may mga instruction doon kung paano magkakasave ng power, no? Ngayon, ang dapat mong tingnan yan, kung locally made product, yan ba ay mayroong product standard sticker? Ibig sabihin, pag may PS mark ka, yan ay pumasa sa kalidad bago ka mag-commercial production. Dapat din, doon sa isa sa mga titingnan mo, yung diagram sa ref, no, saka sa aircon, may diagram